Eto na guys, hawak ko na yung mainit-init na smartphone ngayon or budget smartphone ngayon from Tecno. And eto nga yun si Poba 6 Pro 5G. And isang linggo ko nang gamit ng smartphone na to. Na-testing ko na siya lahat-lahat for gaming, camera test, battery, at marami pa guys. So tara, talakayan na natin tong smartphone na to. Let's go! Yo, what's up guys? I'm Ronaldo Guzman. Welcome back again to my YouTube channel. And ito na guys, napakaangas na smartphone. Tingnan nyo naman yan. And ito na nga yun si Tecno Poba 6 Pro 5G. And ito yung smartphone na alam naman natin, meron tinatawag na dynamic light effect, which is papakita ko sa inyo. Ayan, di ba? And ang smartphone na to guys is below 12,000 lang. And ilang araw ko na itong gamit. So sa tingin nyo, sulit po itong smartphone na to. So kung natin patagalin pa, pag-usapan na natin yan. Okay, so quick specification lang, meron itong MediaTek Dimensity 6080, which is 5G ready na chipset, 6.78-inch AMOLED display. Okay, alam natin ang Poba 5 Pro last year is LCD lang, so isa pa yan sa mga upgrade. Plus, meron na itong 6,000 mAh capacity na battery, 108 megapixel main camera at 32 megapixel selfie camera. Dual speakers, may IR blaster pa na nadagdag, at yung dynamic light effect niya guys, na pag-uusapan natin mamaya. At ito pang malupit guys, ang laki ng RAM niya. 12GB RAM plus expandable pa up to 12GB virtual RAM. Actually, hindi na kailangan maglagay ng virtual RAM kasi doon pa lang sa mismo RAM niya guys, 12GB na ang laki na niya. Plus 256 of internal storage. So, para sa akin guys, kahit same siya ng chipset from Poba 5 Pro last year, marami siyang upgrade para sa akin, So, para sa akin, sulit pa rin itong si Poba 6 Pro. And eto nga palang si Poba 6 Pro 5G guys is partner with Firelight 84 exclusively dito sa Pilipinas. Kaya yung box niya kung makikita nyo is my Firelight 84 na team. And unbox ko na rin to of course. And makikita nyo naman yung laman ng kanyang box is of course yung napakagandang si Poba 6 Pro 5G. And the rest, yung mga basic kagaya ng user's manual with stickers, warranty, yung kanyang case na nagustuhan ko, charging brick, charging cable, at may kasama pang headset, diba? Napaka-kompleto. Sa kanyang build quality meron tong glass front, plastic back, plastic frame, at yung kanyang back na tinatawag na dynamic tech design na napakaganda. Sa baba, yung kanyang speakers, yung kanyang Type-C port, yung mic, at yung kanyang audio jack. Sa kanan naman yung kanyang power button at yung kanyang volume rocker. Sa kaliwa, yung kanyang dual SIM tray at dedicated micro SD slot. And then sa taas, yung kanyang pangalawang speaker, pangalawang mic, at IR blaster. And ako na nagsasabi sa inyo guys, kung nagaganda ka sa design ng smartphone na to, mas maganda siya sa personal. Although mararamdaman mo na plastic nga lang siya, pero at least guys, napakakaiba at para sa akin, magandang design ng smartphone na to. Okay, so usapang display, meron tong 6.78-inch AMOLED display, Full HD Plus na may 1080p resolution, 120Hz refresh rate, at meron siyang 2160Hz PWM dimming para iwas eye strain. May support na rin ito ng Widevine L1, so makakaroon tayo ng mga Full HD content sa mga streaming platform kagaya ng Netflix. And kung usapang display guys, napakaganda ng display nitong smartphone na to, talagang pop up yung mga colors at hindi kayo mabibitin dahil malaki yung kanyang display. And of course, napaka-smooth lang scrolling to dahil meron siyang 120Hz refresh rate na pwede mo naman i-adjust to auto switch refresh rate at pwede mo paglaruan yung kanyang color kagaya ng bright color, original color, at pwede mo pa siyang i-adjust sa kanyang settings. Ito pa, meron na rin tong 1300 nits peak brightness, so kahit gamitin mo tong smartphone na to outdoor or direct sunlight, goods na goods, walang problema. Okay, so pagdating naman sa presyo ng smartphone na to, meron tong sa pagkakaalam ko yung isang variant na 12GB RAM and 256. Hindi ko lang alam sure kung meron siyang 128GB na variant, pero kasi sa online, meron siyang 12256 which is nasa 11,000 plus. Pero kung sa mall guys, ang talagang presyo niya is 12,000. So 11,999. Pero kung sa online guys, mas makakamura kayo paramis kasi maraming mga discount, vouchers. And nung nag-first sale to, nasa 10,500 nga ata eh. Pero yung talaga presyo niya talaga is 12,000. Okay, and then pagdating naman sa color nitong smartphone to, meron siyang dalawang color, which is yung Comet Gray and Meteorite Green, kung di ako nagkakamali. And ito yung magandang color niya. Ito yung kilalang color ni Poba 6 Pro 5G. And tingnan nyo guys, diba? Ang ganda ng color niya, para talagang mas alam mo, mas futuristic siya kumpara kay Poba 5 Pro last year. Yun nga lang yung ilaw niya is hindi na siya RGB, so isang kulay na lang siya. Pero para sa akin, ang ganda pa rin yung design nitong smartphone na to. Perfect sa mga bagets talaga kasi para talagang, pang-gaming kahit hindi naman ganun kalakas yung chipset niya, Pero pwede na. And then yung dynamic light effect nito guys na highlight ng smartphone na to is makikita naman sa settings at napakaganda niya at napaka-customizable. Meron siya for messages, notification, music, at para sa akin guys, yung gusto ko is yung kanyang pulse na napakaganda lalo na pag ginagamit mo siya sa music. And then meron din siyang function na party mode which is magdamag siyang nakabukas, Pero hindi ko siya marirecommend guys dahil mas malakas makakonsumo ng battery pag naka-on yung party mode dito. At syempre guys, hindi pa rin mawawala dyan yung kanyang
kanyang dynamic port, which is parang dynamic island sa iPhone. And para sa akin guys, medyo bitin pa rin yung mga function nitong si dynamic port dito sa Tecno. So sana sa mga susunod na update is dagdagan pa nila yung dynamic port kay Tecno. Meron na rin pala itong IPPC3 splash and water resistant. So again guys, water resistant lang siya, so wag niyo ilulubog sa tubig dahil hindi siya waterproof. And then actually guys, na-enjoy ko rin yung haptic ng smartphone na to. Medyo mas maganda siya kumpara sa ibang mga Tecno smartphone na nagamit ko. So para sa akin, approve na approve din yung kanyang haptic. Kanya naman mga security kagaya ng face unlock at fingerprint, na-enjoy ko rin siya dahil napaka-responsive at mabilis lang siya. So para sa akin, wala akong problema sa kanyang face unlock and fingerprint. Okay, sa usapang speaker naman, itong si Povo 6 Pro 5G guys is naka-dual speakers. And sa akin, malaking bagay na maganda yung speaker na ilalagay dapat sa smartphone. Pero, kayo pa rin ang umusga. Kung gusto nyong makaranas na parang may sinihan na sa bahay nyo guys, sobrang highly recommended ko tong projector na to. Ito nga pala si OneBo Tito Pro Max new projector na aabot lang naman hanggang 120 inch. Ganong kalupit. So tara, pag-usapan natin tong projector na to. Okay, so narinig nyo guys, para sa akin, kung ako lang tatanungin na, yung speaker niya is medyo bitin talaga. Okay, so hindi ganong kahina, hindi rin naman ganong kalakas. Pero again, no, kung ako magiging honest, mas maganda pa yung speaker ng Redmi Note 13 4G ko. Pero hindi naman siya pangit again, pero for its price, para sa akin, medyo bitin lang yung speaker niya, pero again, hindi siya ganun kapangit. Saktong-sakto lang yung kanyang dual speakers. And sa kanyang processor, meron siyang MediaTek Dimensity 6080. Ang kanyang GPU is Mali G57, 12GB RAM, LPDDR4X, 256 of internal storage na UFS 2.2 na. Okay guys, so kung magiging honest ako sa inyo, kahit mina-market itong smartphone na to na for gaming, sa ilang araw na pag-gaming ko ng smartphone na to guys, sa totoo lang, for casual gaming lang talaga siya. For example guys, sa ibang klase ng games, is hanggang medium to high graphics lang siya. Pero sa ibang games, is hanggang medium graphics lang. Pero sa Genshin Impact guys, kaya naman niya maglaro. Pero yun nga lang, pag sinikat ko yung graphics, of course, nakakaramdam ako ng frame drops at naglalag talaga siya at umiinit siya katagalan. Pero try ko naman sa Call of Duty at Firelight 84 is wala namang problema. At pagdating naman sa Mobile Legends, kaya niya ng high frame rate at ultra graphics. And wala rin ako naging problema pagdating sa Mobile Legends since kahit naman yung mga patatas na smartphone is kayang-kaya ng Mobile Legends. Pero again guys, don't expect too much sa smartphone na to when it comes to gaming. So para sa akin, for casual gaming lang talaga siya. And ang kanyang score sa Antutu benchmark is 430,000 plus. So hindi na masama yan. And maganda rin yung kanyang score sa CPU throttling test. Sa camera naman ng smartphone na to, meron tong 108 megapixel, 2 megapixel depth sensor, 0.8 auxiliary lens, 32 megapixel selfie camera at ang kanyang video recording both front and back is hanggang 2K at 30 FPS. And sana nga guys, yung isang camera is ginawang ultra wide na lang, pero no choice tayo dyan dahil budget smartphone nga lang to. And kung usapang quality ng kanyang mga pictures guys, kung titignan nyo, average lang siya talaga kung ako ang tatanungin. Medyo kulang lang nga sa saturation, pero pag night mode guys, okay yung kanyang mga kuha. And pagdating naman sa kanyang daytime mode or kaya naman sa umaga ko siya kukuha na ng pictures, kung makikita nyo sharp and detail pa rin naman. So para sa akin, depende lang talaga yan sa pagpitik nyo ng camera. So hindi na ako nag-expect na pang flagship level yung camera niya since budget smartphone nga lang to. And sa selfie camera niya, ganun lang din, hindi naman pangit, hindi rin sobrang ganda. Okay, selfie camera using the Povo 6 Pro 5G, 2K at 30 FPS. Meron din itong stabilization pero bababa siya sa 1080p kagaya sa kanyang rear cam. Pero hindi ko natin testing kasi hindi naman siya ganun kaganda. Pero okay lang din. So what do you think? Okay yung camera niya guys, sa akin pasado. And malinaw naman pero huwag kayo mag-expect na sobrang malinaw siya. So saktuhan lang din yung camera niya sa selfie cam. Pero para sa akin guys, no, bumawi naman siya pagdating sa video recording. Kung titignan nyo itong na-record ko guys, 1080p at 30 FPS to. So meron siyang steady mode pero bababa to 1080p at 30 FPS. So para sa akin maganda. Maganda yung mga kuha niya pagdating sa video recording. Yun nga lang, asahan nyo na pag 2K at 30 FPS na yung inyong ibibideo is asahan nyo na medyo shaky at maalog talaga siya. So para sa akin, yes, pwede siya pang vlog. Yun nga lang, pag gagamitin nyo yung 2K at 30 FPS, might as well na gamitan nyo to ng mga phone stabilizer para maganda yung kuha nyo. Okay, usapang connectivity naman, since 5G to, para sa akin, approve na approve, malakas siyang sumagap ng data. So sa mobile data usage is approve at wala akong problema. Parehas din sa kanyang Wi-Fi connectivity, wala akong naging problema sa 5 GHz or 2.4 GHz. And pagdating sa social media browsing, actually na-enjoy ko rin talaga siya. Bukod sa meron siyang 120Hz refresh rate na napakabilis lang pag sa scrolling, napakasmooth lang din ng kanyang mga additional features kagaya ng floating window at yung napaka-useful at gustong gusto ko sa isang smartphone, which is yung kanyang split screen.
And since madalas ako mag-edit at mag-take down notes sa smartphone, so para sa akin napaka-useful niyan. Additional features na nagustuhan ko rin, which is yung kanyang IR blaster. So alam niyo man na napaka-useful ng IR blaster dahil pwede nyo gawing remote to sa ibang mga gamit nyo sa bahay kagaya ng TV. Then sa battery naman ng smartphone na to, meron to 6,000 mAh capacity na battery, which is another upgrade from Tecno 5 Pro last year na 5,000 mAh capacity lang. And yung kanyang battery is tumatagal sa akin ng 1.5 araw na napakuna talaga. Yung kanyang charging speed naman from 10 to 100% is inabot lang ng 55 minutes. Ganun kabilis. And sa charging speed naman niya na settings, napakaganda rin na pwede nyong limitahan or timplahin yung kanyang bilis ng pag-charge para tumagal at maalagaan nyo yung kanyang battery. At syempre, meron din siyang bypass charging na napaka-helpful. Kahit i-charge yung smartphone nyo is pwede nyong gamitin at walang problema pagdating sa battery. Ito pa, meron din tong reverse charging na 10 watts. So instant guys, pwede nyo tong gawing power bank. So 'di ba, napakadaming upgrade. Okay guys, so overall lang masasabi ko sa smartphone na to is para sa akin kasi parang tinatansya ni Tecno yung ano niya, yung presyo niya pagdating sa specs. Kasi kung makikita nyo, yung chipset na is same din from POBA 5 Pro last year. Yung chipset, pero yung the rest na specs niya like AMOLED display, IR blaster, ano pa ba? Mas malaking RAM, mas malaking battery, mas mabilis na pag-charge, and napakarami pa niya actually na dinagdag sa smartphone na to. So kahit same sila ng chipset last year guys from POBA 5 Pro, para sa akin, 100% approve pa rin tong si POBA 6 Pro 5G. At ayun lang guys, maraming salamat sa inyong lahat. Kung gusto mo itong video nito, give it a thumbs up. At syempre, make sure nyo guys na nakafollow kayo sa lahat ng aking social media, kagaya ng TikTok, Instagram, at syempre dito sa YouTube. At syempre, huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe. Peace!